we cannot serve yung mga wala sa CBNS. So we are using the poverty data generated by the community-based monitoring system of the Philippine Statistics Authority this time because of the CBNS law. So, yun lang yung pinapaunawa namin sa publiko, sa mga kababayan natin, makipag-ugnayan lang or magantay lang ng impormasyon sa inyong mga local officials, lalong-lalo na sa ating mga local social welfare and development officers, yung mga social workers natin sa mga LGUs. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni R.D. Raso. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Plano sa infrastruktura ikayong lawas kag agrikultura lakip sa maluyag mabatian ni Governor Defensor sa SONA ni PBBM. Detalye sa balita ho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Plano sa infrastruktura, ikaayong lawas kag agrikultura ang lakip sa mga luyag mabatian ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos sa Lunes, July 27. Suno kay Defensor, ginakabig nga economic driver ang civil infrastructure. Ginalauman man niya nga mabatian kung anong direksyon sa pagpatuman sang Universal Healthcare Law kag pagpasiguro sang food security sa pungsod. Sa karon hindi pa sigurado kung makatampong personal sang SONA si Governor Arthur Defensor Jr. Bangod sang natalana nga meeting sa Manila apang nagpasalig nga pagatutukan ang mangin pahayag sang presidente sa iya SONA. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOE mag-install sa dugang nga battery storage sa Visayas bilang backup sa nabatyagan nga unstable supply sang enerhiya. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Plano sa Department of Energy nga magpahamtang sang dugang nga battery storage sa mga planta sa Visayas agud may backup nga supply sang enerhiya nga magamit sa tion sa pagtaas ng demand sang kuryente. Ini ang kabahin sang short-term na solusyon sa naeksperyensyahan nga rotational brownout kag unstable nga estado sa grid. Lakip sa mga pahamtangan sang 50 megawatt battery storage suno kay Secretary Garin amo ang Iloilo, Negros, Bohol kag Cebu. Hindi malipod suno sa Tiglikom nga hindi bastante ang supply sang enerhiya sa Visayas kay may mga tinion nga nagakuha pa sang supply sa iban nga rehiyon rason nga sa nagligat nga binulan nabatyagan ang red kag yellow alert status sa grid. Bidang long-term plan kinkumpirma naman ni Garin ang natala na expansion sa operasyon sang pila ka power plant magluwas pa sa mga new power producers nga magapahamtang sang dugang nga planta sa tuig 2028-2029 hasta sa tuig 2030. Kinengganyo naman sang DOE ang publiko nga suportahan ang inisyatibo sa energy conservation. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pila ka pagtayog ang mabatyagan sa naglain-lain nga bahin sa Western Visayas, bangod sang lino, ginapahanumdum sang Office of Civil Defense ang importansya sa hugot nga pagsunod sa National Building Code sa pagtukod sa mga bag-ong edifisyo kag sa pag-retrofit sa mga daan nga struktura kung makalikaw sa mas dako nga peligro kung may matabo nga linog bukod iban pa nga kalamidad. Suno kay Office of Civil Defense 6 Director Raul Fernandez, ang tanan nga maitukod nga edifisyo dapat magsunod sa mga kinahanglanon sang National Building Code kag ang mga daan nga struktura may paidalong para sa retrofitting ang dapat man mag-comply para masiguro ang structural integrity. Samtang ginapangunahan naman sa DILG ang mga inisyatibo para sa infrastructure resilience. May Memorandum of Agreement na ginpirmahan upo ng DOST, DPWH, iban pa nga mga ehensya pinagi sa Local Infrastructure Learning Hub. Pagi sa sini nga kolaborasyon, magaserbi ni nga giya sa pagplano kag pagtukod sa mga pampublikong infrastruktura sa tagsa ka probinsya. Pagi sini masiguro nga ang mga proyekto nagasunod sa safety standards mapag-on batok sa mga bagyo linog iban pa nga mga kalamidad magadusos ang public accountability kag para mapasigurong safety sang mga Radyo pumuluyo. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasunday sa Liga Day Trashon Show ang disenyo sa mga sangguniang kabataan sa Banosang Badyangan gamit ang mga nanuay tuhay nga basura sa palibot. Ang mga panapton na human sa gin-recycle nga panapton nangin inspirasyon sa nagapanguna nga icon sang kultura sang Badyangan, ang Binggawan Bolo nga nagsaulog sang Pandan Festival nga nagapadungog sa manggaranon nga backyard industries nga pagpamanday kag tradisyonal nga mga palangabuyan para sang paghabol sang loom
kag taho making. Gamit ang yellow, orange kag red alcohol bags ang ginabag-o sa komplikado nga mga disenyo sang kalayo nga nagasimbolo sa estado sa dinyang metal o konsalsalon. Ginapainit sa isa ka forge. Tubtob nga ini mangin orange o kun pula nga nagapakita nga ini mahumok na kaganda na nga purmahon gamit ang martilyo. Ito mga tarapal bilang base, mga daan nga CDs, crafted straws, plastic cups, spoons, lanot, kalat, banig, mais kay ito mga plastic. Ang ginagamit agad i-highlight ang gahom sang hingalayo sa pagpasidungog sa pamaagi sang pagpangabuhi sa mga panday sa badyangan. Isa ka mapadayunon kag recycle nga uso nga nag-aangot sa mga ng istorya kag pagkilala sa kultura sang badyangan. Radyo Pilipinas News. Bagong solar power pump irrigation project sa Leon inagurahan na sang NIA. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas Report. Ininaugurahan na sa National Irrigation Administration Iloilo Guimaras Irrigation Management Office ang sitio Nagbangi Solar Power Pump Irrigation Project sa Leon, Iloilo. Ang proyekto ginagabit nga game changer para sa mga manguma kag disenyo agud obrahon nga moderno ang irigasyon sa Nagbangi Farmers Association gamit ang solar energy agud matubigan ang ila 15 hektarya nga kaumahan. Ang project may ara sang Artificial Intelligence Satellite Assisted Monitoring System nga mag-analyze ang satellite, weather, kag water use data na magahatag sang real-time irrigation kag fertigation recommendations. Ini magabulig sa mga mangunguma sa pag-optimize ang water use, pagpanami sang produksyon, kag pagduso sang climate resilient nga farming practices. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Dugang at timbangan ng bayan gipahamtang sa mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Agod papasanyog pa ang consumer protection kang maduso ang patas nga transaksyon sa merkado. Dugang ang mga timbangan ng bayan units ang ginpahamtang sa pila ka merkado publiko sa syudad sang Iloilo. Sa ground floor sang Iloilo Central Public Market, kag wet section sang Lapas Public Market, ginpahamtang ang mga kiluhan. Naghatag naman ini kahiguynan sa mga konsumidor nga matakos ang gusto ang bugat sang ila ginabakal nga produkto. Ginahinyo naman ang mga konsumidor kag mga market goers nga gamiton ang timbangan ng bayan sa tagsa magbakal. Pinaagi sini makasiguro nga patas kag masaligan ang transaksyon sa mga pampubliko nga merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. SP Gatchalian nagpanumdum sa importansya sang oras sa impeachment trial. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Jansen de la Cruz. Nagpahanumdum sa Senate President Sherwin Gatchalian sa mga senador nga hatagan sang importansya ang oras sa padayon nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini kasunod sang mando ni Presiding Officer Chis Escudero nga gindilian magdugang sang mga issue nga wala sang koneksyon sa trial. Matapos nagkuha sang oras sa session, si Senator Robin Padilla para magpaathag tuhoy sa iya kaso nga obstruction of justice, kung sa diin nagpasa siya sang counter affidavit sa ombudsman. Bangod sini, ginduso man ni Senator Erwin Tulfo na hindi dapat ginagamit ang oras ng impeachment court sa mga personal nga istorya sang mga senador. Ginsiguro naman ni Gatchalian nga hatagan sang oras ang mga senador nga maistoryahan ang ilang mga issue sa regular session sa masunod nga semana. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 86 ka mangunguma sa Hamindan kapis nagasunod na sa Integrated Pest Management Practices. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas Report. Pagsunod na sa gintudlo nga Integrated Pest Management kung IPM practices sa hybrid rice production, ang 86 ka mangunguma gikan sa 7 ka rice cluster sa Hamindan Capiz. Sining karon lang ang nasambit ng mga mangunguma ang nagpedalong sa IPM Centered Hybrid Rice Technology Demonstration Project sa Department of Agriculture, Western Visayas. Natuyuan sini nga maduso ang sustainable hybrid rice production, pinaagi sa paghatag sa mga manguma sang science-based pest management technologies nga magapabuhin sang ila pagsalig sa chemical nga pestisidyo samtang ginapadami ang ila produksyon. Pinaagi sa proyekto, ang mga mangunguma magapidayon sa serye sang pulok at techno-clinic session, field demonstration kag hands-on learning activities nga magagiya sa ila tuhoy sa husto nga pagtumod sang peste, field monitoring kag husto nga land preparation, tubtob pag-ani.
Hiwato naman ang Grand Field Day sa pagtakob sa proyekto sa diin ila ipasundayag ang resulta sa technology demonstration. Magluwas sa mga manguma sa Hamindan, kabahin man sa pilot beneficiary sa proyekto ang mga mangunguma gikan sa Balasan, Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, negatibo sa methamphetamine hydrochloride o kun shabu, ang duha ka pinutos nga nakuha sa bag sa isa ka grade 9 student sa isa ka brutuan sa Barangay Banago, Bacolod City. Ning ginkumpirmar ni Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Rebadomia matapos ang laboratory examination sa sulod sa mga pinutos. Suno kay Rebadomia sa mga natanaw nga anggulo, ang posibilidad ng gimutang lamang sa mga classmate ang mga pinutos sa good trippingan ng estudyante sa piyak sini. Para ng investigasyon sa kapulisan na gumatuloy kung matumod ang mga may kahilabtanan sa insidente. Paidalom naman sa psychological intervention kag debriefing ang estudyante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Ikatatlo nga Coffee kag Cacao Festival sa Capiz ginbuksan na. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga ginbuksan sa Department of Trade and Industry kung DTI Capiz Provincial Office, kaupo ng SM City Rojas kag MSM Ed Council ang Coffee and Cacao Festival Year 3. Ang silbasyon nga nagsugod sa Hulyo 20 kag magalawig tubtob Hulyo 26 ang mag-highlight sa nagasanlog nga industriya sang kape kag kakao sang probinsya, samtang ginaduso ang mga locally produced products kag ginasuportahan ang mga magagmay nga negosyante. Ang karong nga tuig nga kapistahan ginapasakupan sang 14 ka micro, small and medium enterprises, siyam ang coffee enterprise, 3 halin sa cacao enterprise, kag 2 ka bread and pastry business. Ang mga bisita mahimo mag-check kag magbakal sa mga ginapabuga nga produkto sa probinsya. Kadungan sa opening may preparar man nga open forum kag mga interactive trivia games tuhoy sa kape kag kakao agud mapasangkad pa ang hibalo sa publiko sa sining nga mga industriya. Nagalaw mang DTI Capiz nga paagi sa aktibidad, mas magdamo pa gid ang mga market opportunities kag investors para sa mga ginapabuga nga produkto sang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. AFP Chief nagapanawagon sa mga soldado sa BRP Sierra Madre nga magpadayon sang ila obligasyon. Detalye sa malita, WVSU intern Michael Jansen de la Cruz. Nagpanawagon si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete sa mga soldado nga nakadestino sa BRP Sierra Madre nga magpabakod kag padayon ang pagtuman sang ila obligasyon. Ini kasunod sa natabo nga pagpangsakit sang China Coast Guard sa pila ka katpo sang Philippine Navy sa Ayungan Shoal. Ginpahanomdom ni Navarrete nga teritoryo sang Pilipinas ang Ayungan Shoal kag makasiguro ang pumuluyo nga padayon niya obligan sang AFP ang pungsod. Dugang pa niya, may rules of engagement sila nga ginasunod, gani kinahanglan padayunon ang profesionalismo kag padayunon nga tampad ang ginsumpaan nga katungdanan nga amligan kag panganapinan ang pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sa ibang panaton nga balita, tensyon sa Ayungin Shoal gintalakay sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Detalye sa balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Isa sa mga unang nga gintalakay sa ginhiwat nga retreat session sang ASEAN Foreign Ministers Meeting ang natabo nga tensyon sa Ayungan Shoal sa ulutan sang China Coast Guard kag Philippine Navy. Suno kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, ginistoryahan man sang mga ministro ang padayon niya pagluso sang Code of Conduct sa South China Sea para sa kalinong kag katanawan sa rehiyon. Tungod sini, nakatutok ang tanan sa pag-atubang ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa amo nga meeting agud maistoryahan ang mga issue sa South China Sea gamit ang diplomasya. Nagahulat man ang tanan sa pagpakiangot sang mga ministro sang ASEAN sa mga representante sang US kag Russia para maistoryahan ang mga issue para sa seguridad sang tanan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 150 ka partner beneficiaries ang projects Lawa kag Bini sa Lemery ginpaidalom sa training. Detalye sa balita, Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaidalom sa duwa ka adlaw nga training ang 150 ka partner beneficiaries ang Project Local Adaptation to Water Access o Lawa kag Project Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o Binhi sa Lemery, Iloilo. Ang training nagamarka sang Stage 3 sang Cash for Training component sa idalong sang 20 ka adlaw nga implementasyon sang projects Lawa kag Binhi.
Tinutuyo sang training nga mahanas pa ang partner beneficiaries sang importante nga ihibalo kag mga kagamitan nga kinahanglanon sa husto nga pagdumala kag pagmintinar sa mga project sites samtang ginaistoryahan man ang mga topiko na hanungod sa mga pamaagi sa pagpanguma kag mga estratehiya sa pagpauswag sang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, bahin sang Uton Fishport, mangin bago nga site sang Coast Guard Substation. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mangin lugar sang Coast Guard Substation ang bahin sang Oton Municipal Fishport. Ini sa tapos nga nagpirma sang Memorandum of Agreement ang local government unit sang Oton pinaagi kay Mayor Sofronio Fusen Jr. kag Philippine Coast Guard pinaagi kay Commodore Lodovico Librilla Jr. Commander sang Coast Guard District Western Visayas para pahamtangan sang substation ang bahin sang Fishport sang Banwa sa sulod sang 25 ka tuig. Suno sa Oton LGU ang agreement nagapakita sang shared commitment sang duha ka institusyon para mapabaskog ang maritime safety, seguridad kag serbisyo publiko. Ginalauman naman nga sa pagtukod sang Coast Guard substation, mapanami ang operational capability sang PCG sa Banwa. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, pasinhon Arnisadors nakakuha sang 22 ka medalya sa giniwat nga Ilonggo Master Memorial Cup 2026. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Nakakuha sang 22 ka medalya ang mga pasinhon arnisador sa ginhiwat nga Ilonggo Masters Memorial Cup 2026 sa Pavia, Iloilo. Lakip sa nagpasakop sa kompetisyon ang players ang Pasay City Pentados Bastonero Association nga nakakuha sang 13 ka medalya kung sa diin anom ang gold, 4 ang silver kag 3 ang bronze. Gold medalists and Princess Joy Divine Aguilar, Richard Lamayo, Oliver Dagison, Tristan Daquiado, Rave Aldrich Kataloktukan kag Krisha Hamulange, silver medalist sa Princess Joy Matulina, Yumi Pagayon, Mary Amber Macero kag Romeo Edgardo Palmares, bronze medalist si Mariel Don Bulnes, Ed Mary Angela Lagunday kag Mark Gabriel Mendoza. Samtang nagpakigbahin man sa kompetisyon ang Darwa Pangalima Estrema, Pasay Arnis team nga nakakuha sang 9 ka medalya kung sa diin 7 ang gold, 1 ang silver kag 1 man ang bronze. Lakip sa gold medalist ang Carl Benedict Palma sa advance, Kit Dominic Palma sa advance, Arlie Reyes sa novice, Neil John Padillo sa novice, Julie Lapasaran III sa novice, Glidel de los Reyes sa advance kag 1 ka additional team gold medal. Silver medalist naman si Sean Dustin Riego para sa novice, kag bronze medalist naman si Altair Palma para sa advance. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, 4:43 sa hapon. Kagamitan ito manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Merkules, Hulyo 22, 2026 para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast